Sa panimula ng ating episode 4 ay makikita natin na masayang nagluluto si Kencho habang abala namang naglalaro ng zombie shooting game ang ating bida na si Tendo. Habang nakahiga ay tumingin sa kalangitan na sobrang payapa animoy wala silang panganib na kinakaharap sa kasalukuyan at dito ay sinabi sa kaibigan na napakasarap ng stay-at-home camping sabay ginuhitan ang isa sa mga listahan niya. Sumang-ayon naman si Kencho at pinakiusapan na linisin na ang mesa at kakain na sila. Nagulat siya sa inihanda ni Kencho na sobrang sarap sabay binola pa ito na wala daw ba siyang hindi kayang gawin. Kaya hindi nakapagtatakang marami ang nagkakagusto sa kanya. Sumagot naman ito na napakadali lang magluto sabay inasar si Tendo na hindi siya marunong magluto kaya hindi siya nagkakaroon ng girlfriend na siya namang ikinainis nito at sinabing maghintay siya at ngayon ding araw na ito ay magkaka-girlfriend siya. Nang iinis na nagtanong ito na paano niya gagawin yun sabay tingin sa baba na puro zombie na lang ang meron sabay asar na sabing good luck. Habang tiningnan ni Kencho ang listahan ni Akira at nakita niya na gusto niyang makipag-date sa isang flight attendant. Sinabi ni Kencho sa kanya na gusto niyang dagdagan ang mga ito, kahit pinigilan siya ni Tendo ay isinulat pa rin niya ito, ang pang number 34 na maging stand-up comic. Mabilis namang humilit si Akira sa kanya na tulungan daw siyang kumuha ng widescreen TV matapos magsalita ng kaibigan na i-consider niya siya na kasama siya sa lahat ng lakad ng ating bida. At lumakad na ang ating mga bida, sa gitna ng kalsada ay iniilagan pa nila ang mga zombies, ikinwento naman ni Kencho na childhood dream niya talaga ang pagiging komedyante. At napaisip si Akira kung ano ba talaga ang kanyang pangarap, sa kanyang pagkalutang ay sumigaw si Kencho at mabilis huminto si Akira. Dead end na pala ito kaya naisip nila na humanap ng ibang madadaanan. At may truck ng gas naman na paparating sa kanila at wala itong kontrol. Sobrang natarante si Kencho habang si Akira naman ay nag-iisip ng paraan at naalala pa niya ang babae na nagsabi tungkol sa pag-aanalisa. Naghanda ang ating bida at kumaripes ng takbo habang si Kencho naman ay takot na takot at sinalubong nila ang paparating na truck. Dinaanan ni Tendo ang nakatumbang kotse at lumipad sila sa minamanehong big bike kasabay ng pagsabog ng truck. Pumasok sila sa underground ng mall at nakitang puno na rin ito ng mga zombies. Mabilis na pumasok sila sa isang botek para makaiwas sa mga ito. Sabay reklamo ni Kencho na ginagawa nila ang ganito kadelikado para lang sa isang TV. Sakto naman ay may 4 na survivors pala sa loob at tinanong kung hindi sila infected, sumagot naman ang mga bida na safe sila. Makikita ang kawalan ng pag-asa ng mga ito at sinubukang pakalmeyan nito ni Kencho at sinabing swerte pa din sila dahil hindi sila mauubusan ng pagkain doon, na sinang-ayunan naman ito ng babae at inaya na lang silang uminom. Pagkaupo nila ay nagpakilala sila, dito ay nararamdaman ni Akira na sila ay nakikipag-date ngayon na isa sa mga listahan ni Akira na siya namang nabatid ni Kencho, at lalong tumaas ang excitement nang malaman nila na stewardess ang mga ito, o diba hitting 2 birds in 1 stone, wine and dine with flight attendants, dahil first time ni Akira, hindi alam ang gagawin at nang sinubukan mag-first move ay sumablay pa ito kaya lalo siyang nataranta. Magpapatulong sana kay Kencho ngunit nagulat ito nang makita na sobrang close na agad sila ng isang dalaga. At mapang-asar na ngumiti pa ito na talaga namang nagpagsak sa ating bida, ngunit ayaw sumuko nito kaya nagpakitang gilas siya at nilaklak niya ang isang bote ng alak. Nakita ito ng isang babae at natuwa siya at chinir pa nito. At inilabas naman ni Kencho ang signature move niya na naked dance at nabuhayan ang lahat, habang si Akira ay bagsak. Matapos noon sinundan naman ni Yukari si Tendo sa banyo para i-check kung okay lang ito. Makikita na parang lantang gulay na ang ating bida dahil napuruhan siya sa ginawa niyang pag-inom kanina. Dahil sa ginawang kabutihan ng dalaga ay napaisip ito na baka may pag-asa pa siya. Ngunit sinabi ni Yukari na may boyfriend na siya at nawalan lang sila ng contact dahil sa nangyaring ito at umaasa pa rin ito na buhay pa siya at magkikita pa silang muli. Naiyak na lang si Tendo sa narinig ngunit dito niya nakita ang kabutihang loob ng dalaga at humanga lalo sa kanya. Sa kabilang banda naman ay makikita natin na infected na din pala ang matandang lalaki at nang hindi na makontrol nito ay kinagat na din ito si Reika. Nang marinig nila Kencho at Maki ang ingay ay pinuntahan nila ito ngunit huli na ang lahat. Pagkabungad pa lang ay inatake na agad sila ni Reika at nakagat agad si Maki. Hinato naman siya ng malakas ni Kencho gamit ang luggage na siyang tuluyang ikinamatay nito ngunit nakatakas ang matandang lalaki. Sa parte naman ni Tendo ay nag-usap sila ni Yukari sa may hagdanan, dito ay ikinwento din niya na 3 taon na rin niya sa kanyang trabaho ngayon at alam niya ang hirap na pinagdaanan ni Akira. Sinabi niya na noong isang araw pa nga ay pinagalitan sila ng isang lalaki dahil sa pagka-delay ng kanilang flight at sinabihan pa sila ng masasakit na salita.
Dito din ay natanong niya sa kanyang sarili na para saan at nagpapakahirap siyang magtrabaho para sa ibang tao pero sa huli ay naisip niya na kasalanan din niya dahil inakala niya na nakapagandang trabaho ang pagiging flight attendant. Ipinagtapat din ni Akira na kinailangan lang din niyang maghanap ng trabaho noon at naengganyo siya sa kumpanyang pinasukan niya na inakala din na doon ay magiging masaya siya. Sinabi din niya na excuse niya lang na abusado ang kumpanya na pinasukan niya dahil ang totoo ay hindi lang siya masaya sa ginagawa niya at gusto niyang mag-quit at ngayon niya palang iniisip kung ano talaga ang gusto niyang gawin. Hindi nila namalaya na may zombie na sa likod at walang ano-ano ay inatake bigla si Yukari. Mabilis namang hinublat ito ni Akira at sinuntok palayo. Labis na nabagabag si Tendo nang makita niya na nakagat pala si Yukari sa bandang leeg. Ngunit kalmado lang ang babae at sinabing umalis na siya. Pero nagpumilit ang ating bida na ayaw niya siyang iwan, mabilis namang sinalo siya ni Tendo nang matutumbasa na siya sa kanyang paglalakad at dito ay ikinwento niya na naalala niya na noong hinagod niya ang likod ni Tendo kanina ay naalala niya noong bata pa siya ay nasusuka siya sa kanyang unang sakay sa eroplano ngunit may isang mabait na flight attendant ang lumapit at hinagod ang likod nito na siyang ikinaayos ng pakiramdam niya at natuwa siya rito kaya naisip niyang maging tulad niya at ito ang naging simula ng kanyang pangarap at masaya siya sa kanyang trabaho. Samantala ay nakabangon na pala ang matandang zombie at aatake na naman ito habang naiiyak naman si Tendo na masaya siya para sa dalaga at sinabing sana ay matagpuan niya na din ang kanyang pangarap. Sa pagtulak sa kanya ni Yukari ay sinunggaban na siya ng zombie, sa kanyang pagtakbo ay umiiyak siya at nakasalubong niya si Kencho, at masaya namang ipinakita ang bitbit na widescreen TV na siyang ikinatuwa ng ating bida, at nagpasya na silang umuwi mabilis na silang umalis sa tindahan. Pag-uwi ng bahay habang naglalaro si Tendo ay iniisip niya kung ano ba talaga ang kanyang pangarap habang si Kencho naman ay masayang nag-iihaw at ikinwento ang nangyari sa kanya. At dito ay idinagdag ni Tendo sa kanyang listahan ang alalahanin ang kanyang childhood dream, at masayang nagpatuloy ang ating bida. Mukhang magiging maganda ang ating next episode malamang ay ipapakita na ang childhood dream ng ating bida na siguradong magiging maaksyon at exciting. At dito nagtatapos ang episode 3 ng ating kwento, sana ay nag-enjoy kayo kita-kits ulit sa episode 4. Huwag ding kalimutan i-like ang video at mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa mga bagong videos. Maraming salamat.